Ganun na, parang ganito. Ganyan mo lang para lumiwanag pag tumidilim. Kaya sa mga pinamamamatay sa Subic City. Ano? Sige na. Lisik ko na eh. Sinig ko lang yan. Pinalo ko lang ito. Daan kayo. Padaanin mo ka. Tapos sumarap ka. Umikot ka. Ikaw na. Oh, then. Yeah. Sige, may sunod. May takot na yan. Hello, sound. Sound check. 1, 2, sound. Hello, sound check. Hello, sound check. Test. Sound JV, sound check. Hello, sound check. Hello, sound check. Nakita ko nagulat eh. Sinabi ko, natala naman yung mga masbala natin. Hindi ko alam, may first time ko. Kung mapawit mo, sino ko pa. Kasi tayo po tayong lahat. Ito, magsiyo po tayong lahat. Ano daw pala, brother Mark, kaya na ang sabi. Kaya si brother Randy, yung tawag ka. Kaya si brother Randy. Hello, sound check. Hello, sound check. Men, sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa at sa lahat po ng mga taga dito sa lugar na ito. Welcome niyo naman kami. Kasi kayo ito mga taga Cavite City, kami naman po ay from Rosario, Cavite. Di ba? Laging, welcome sa ating mga native Cavite. Welcome niyo naman kami, mga taga Rosario. Para naman, welcome sa bawat isa. Higit sa lahat sa mga baguhan na ngayon lamang makakasaksi ng mga ganitong gawain, may mga awitin. Meron tayong mapapakinggan na testimony, higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang salita ng ating Panginoon. Bago kami magsimula, welcome ang bawat isa. Formal namin
i-welcome. Kasamahan mo namin sa Rosario Church, ganoon din po sa mga taga Cavite City, at sa iba pang lugar kung mga taga-saan kayo. Isa tayong bakanteng upuan at para formal na bigyang pakilala kung ano ba ang ating tema at ano ba ang meron sa gabi ito. Meron po tayong tema na Are You Ready? Diba? Ang lakas makamuray na sa atin, handa ka na ba? Diba? At ano po ang bawat isa ay nananalangin. Tama po ba? Amen. Sa ating pananalangin, ano ba yung bagay na pinapakiusap natin sa Panginoon? Ano ba yung covenant natin sa Panginoon sa mga pagkakataong ito? Isang malaking katanungan sa bawat isa na kung sa mga pagkakataong ito sabihin ka ng Panginoon na, Anak, are you ready? Ano kaya ang isasagot natin ngayong gabi? Ready ba ang bawat isa? Ready? Sige, bahala kayo kung ready na kayo. Ready na kasi kami dito eh. Pakinggan natin ang unang awitin na may pumaganda simula ng pagbabago. Isa pa, masalamat na!
At para sundan at makapakinig pa ng mga susunod na awitin, ay nais kong tawagan ng ating mga kasamahan. Home court nila to, from Cavite City. Ibinibigay ko na po sa kanila. So, mapagpala po sa bawat isa. Ito po yung nakawin nila. This is amazing. Sa araw na po ito, naniniwala po ko lahat tayo binigyan ng grace ng Panginoon. Kaya pakinggan niyo po ang aming awitin. This is amazing grace. Where
gabi. At dito po tayo, doon po tayo sa ay karong aming kakantahin. Marahil pamilya po kayo sa kantang ito. At maraming kaibigan na kayo nandito sa lugar na ito. Naghahanap ka ng kaligayahan, sinubukan ko iba't ibang bagay. At ngunit hindi ka naging masaya pero saglit lamang ay mawawala rin yan. At pero sinubukan ko iba't ibang bagay, bakit ngayon hindi mo subukan ang ating buong Panginoon. Pakinggan niyo po ang aming awitin na may pamagat ng isa't mata. Ito po yung Christian version. Amen. Sa iyong paghahanap ng tunay na galaw, ang iyong nadapuan sa sakit kalungkutan. Kahit gawin lahat, walang mababala, oras ay nawala sa walang halaga. Aming sa Diyos ko lang madarama, pag-ibig na tunay, mababasa sa kanyang salita. Kahit na may pagkukulang, ang Diyos ay nariyan. Pakinggan mo ang kanyang salita. Kanina lang, buhay mo'y kay ganda, at masasabi mo, sana'y ganito na lang. Kanina lang, lahat ay kay saya, ngunit sana saglit, bigla lang nawala. Dahil sa Diyos mo lang madarama, pag-ibig na tunay, mababasa sa kanyang salita. Kahit na may pagkukulang, ang Diyos ay nariyan. Pakinggan mo ang kanyang salita. Itong umaga lang, tunay may diramdam. Itong umaga lang, mahal ka ng lahat, kanina lang. Buhay mo'y kay ganda, kanina lang. Mahal ay kay siya, sa Diyos walang madama, pag-ibig na
So magandang gabi po sa bawat isa. Meron po kami isang handog na awitin ulit na may mga Jesus pero rock version. Dito malalaman natin na minsan tayo lang mag-isa pag nalulungkot tayo, yung mga kaibigan natin. Masasabihan niya natin sila ng problema pero minsan yung ibang kaibigan, Jesus ka pa sa iba. Pero sa Diyos, tandaan natin, may sikreto sa Kanya. Silang dalawang, ikaw at siya lang ang nag-uusap. Kaya pakinggan niyo po ang aming awitin. Jesus na. Mga pangako niya'y almasa, nagmamalakas sa
Praise God. Salamat. Sino bang masaya sa hapong ito? Praise God. Sino ang mga kabataan dito? Mataas ang kamay. Ako dumaan lang sa pagiging kabataan. I-testimony ko sa inyo ang aking buhay kung paano ko nakikilala ang ating Panginoon. Noong ako ay isang kabataan pa lamang, hindi ko makakalimutan na ako ay lumaki na walang tatay na nag-aalaga o nag-aaruga sa amin. So kapag sa ikaw ay isang kabataan na walang nag-aalagang magulang, ano ang iyong dadaranasin? Tatanungin ko kayo. Masakit at lahat ng hirap at pagsubok ay inyong mapagdadaanan. Ganun po ang nangyari sa aking buhay sapagkat ang aking magulang ay pinatay ko siya. Sapagkat ang aking magulang ay isa pong negosyante dahil sa mundong ito na isang makasalanan, hindi matanggap sa isang kompetitor na sila ay malamangan ng aking magulang. Sa madaling salita, lumaki ako, nataglay ko ang puot at galit ng aking damdamin. Dumating sa punto na hindi na ako magpapasupil sa aking nanay. At hinanap ko sa aking sarili ang totoong kagalakan at naghanap ako ng mga kabarkada na ang akala ko ay sila ay magbibigay sa akin ng kaaliwan sa lahat ng aking mga problema. Ganun po tayo mga kabataan. Dumating ang panahon na napasama ako sa lahat ng mga bisyo. At dumating ang punto na hindi na rin ako kayang supilin sa aking magulang. Ang akala ko, ang mga barkada na siya ang magtuturo sa akin upang ako ay makalaya sa pait ng aking karanasan. Lalo pa nilang dinagdagan ang aking problema sa buhay. At hindi ako nagtagumpay sa ganung bagay. Pumasok ako sa lahat ng mga sari-saring bisyo. Nag-inom, nagsugal, nagsyabu. At hindi lang yon. Nung ako ay nagkaedad ng 14 years old hanggang 19 years old, pinasok ko ang sari-saring relasyon. Minsan dumating sa aking isipan, kapag ang isang lalaki ay maraming pag-ibig na ipinagkakatiwala sa isang babae, ano ang masasabi sa lalaki? Proud siya sapagkat marami siyang nagiging karelasyon. Ganon ang nangyari sa aking buhay. Hindi ako buwapong tao. Hindi din ako matinong tao noon. Pero hindi ko alam na ang mga bagay na aking pinapasok ay hindi na pala kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sa madaling salita, nagbibilang po ako ng girlfriend. At hindi lang yun, pumapatulin ako sa kapwa ko lalaki. Dahil naghahanap ako ng kaligayahan at kapayapaan. Dumating ang panahon na hindi po ako nakontento. Sumasama po ako sa mga grupo. At akala ko, yun ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. At dumating sa punto na pati ang nanay ko ay munti ko nang tagain. Kaya mga kabataan na tulad ko, huwag niyong panatilihin na manatili kayo sa ganitong sitwasyon ng aking pinagdadaanan. Kaya lang, alam mo, totoo lang, kaya ko lang talaga nakikilala ang Panginoon sapagkat ang aking mga tiyuhin noon ay talaga sila ay mga born again Christian na rin. Pero hindi ko talaga iniisip na mababago ang aking buhay. Nung nabanggit nila sa akin na kapag hindi mo titigilan ng Jojo yung ginagawa mo, darating ang panahon na magsisisi ka at mapupunta ka sa impyerno. Sa madaling salita, ninamnam ko ang sinabi ng aking mga tiyuhin. Tinakinggan ko ang kanilang mga pangangaral dahil wala na makakapigil sa akin. Talagang sinusunod ko kung ano ang gusto ko. Sino ba ang katulad ko noon na namumuhay pa rin hanggang sa ngayon mga kabataan? Hindi ko po kayo ikakahiya o hindi ko kayo pinapahiya. Sapagkat yan po ang aking karanasan nung ako ay wala pa sa ating Panginoon.
Ikaw man yan, kabataan, na mayroon kang mga ganitong katangian na tulad ko. Isa lang ang masasabi ko sa iyo. Magkaroon ka ng takot sa ating Panginoon, magbaliklod ka sa ating Panginoon. Sapagkat ang isang tao at ang isang kabataan, pag walang Diyos sa kanyang buhay, hindi niya kaya magbago. Kaya, dumating sa punto na ako'y nakaasawa, dumating sa punto na nagkapamilya ako, wala pa rin ako sa Panginoon noon. Akala ko ang pag-ibig ay totoo. Doon ko na-realize na ang isang tao, makikilala mo lang ang totoong pag-ibig at totoong pagkatao kapag siya'y kasama mo sa isang bubong. Sa madaling salita, wala kaming araw, walang linggo na hindi kami nag-aaway. Pero noong niligawan ko ang aking asawa, lahat ng pag-ibig, lahat ng pagmamahal, lahat ng sinabi. Nasabi ko nga kahit siguro gaano man kalagay itatawirin ko dahil ko sa pag-ibig sa kanya. Pero bakit nagawa ko na munti ko nang puputan siya ng ulo? Kaya sa gabing ito, hamon ko sa inyo. Sa gabing ito, bakit mayroong mga ginagawang activity na ganito? Sapagkat naing ng Diyos na kayo ay iligtas sa inyong kalagayan. Kung paano ang Diyos kumilos sa aking buhay, kung paano ang Diyos kumilos sa buhay ng ibang mga kasamahan dito, alam ko na ang Diyos ay kikilos din sa buhay niyo. Kaya kung mayroon kayong mga bagay at mayroon kayong mga galit at buot sa inyong damdamin, dahil minsan ko nang ginawa yan, nasabi ko, kailangan ko palang mahalin ang aking magulang. Dahil ang anak pwede palitan, ang asawa pwede palitan, pero ang nanay at ang tatay at ang lolo at lula, hindi mo sila kayang palitan. Minsan lamang sila mabuhay sa mundong ito. Kaya yung time na yun, binigay ko sa aking magulang. Nung ako ay hindi marunong magmahal, nung ako ay hindi marunong umibig sa aking pamilya, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya ako ng totoong pag-ibig upang sila ay mahalin. Kaya kayong mga kabataan, mayroon kayong magulang, mahalin niyo. Minsan lang, dumaan sa mundong ito ang inyong mga magulang. Huwag niyong ipagkait ang pag-ibig ng magulang na ibinibigay sa inyo. Suklian niyo po ito ng pag-ibig para sa kanila. Dahil hindi niyo alam ang sakripisyo na ginagawa ng magulang para sa inyo para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Para magkaroon kayo ng magandang trabaho o opportunity balang araw. Hindi niyo nga natatanong kung ang magulang niyo ba ay pagod sa kanilang trabaho sapagkat ang mga magulang na nagmamahal na totoo sa kanilang mga anak, hindi magkasabi kung sila ay pagod na. Ganyan po kami mga magulang. Hindi naman tinatanong ang aming mga anak, pagod na ako, hindi ko na kaya. Ginagawa ko para lamang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Kaya mga kabataan, kung mayroon mo kayong mga mahal sa buhay, alam mo, higit lahat magulang, pahalagahan niyo sila. Alam niyo, para makuha yan, magtiwala kayo sa Diyos. Huwag kayong magtiwala sa sarili niyo. Panatilihin niyo ang kalinisan ng puso. Kung paano ang Diyos kumilos sa akin, sapagkat alam ng Panginoon na ito ang landas na dapat kong lakaran. Maraming salamat at sa Diyos ko lamang ang kapagalan. Amen. Sa mapapang muling gabi sa ating lahat. I hope nag-enjoy po tayo sa itong concert ito at tuloy nga na ang bawat mensahe ng tayo naway tumimos sa ating mga puso. Ngayon po ay awit po kami sa mawiting banta. Marahil ang iba po sa inyo, hindi nyo po alam na meron po mga nakabanta sa ating mga buhay. Maaaring akala nyo parang ang buhay natin ay pagkito lang. Pero subalit sabi nga, Ilang minuto ang topic, are you ready? Mag-ihanda lamang po tayo sapagkat andyan po ang Panginoon at patuloy tayong gumising sa mga bantang na habang nakaaway sa ating buhay. Kaya pakinggan po natin at ang awiting banta.
Dapat, mga 3 years from now, nakikita ko na ito. Biyahe na. Bulit talaga, bulit. Bulit talaga. Yan ang mga buhay ako sa bulit. Romantic na lahat. Hindi na sila naalis ko. Man versus himself, man versus machine, man versus the world, mankind versus creation. Ayaw nila ng word of God. Ayaw nila. Ayaw nila sa tanang Diyos. Ano nga pangalan nito ba? Yan, lumuhot. Yan. Lumuhot ba? Binugbog nila lahat. Bulit talaga. Bulit. Parang gabi sa batis ka. Meron pala sa may dito isang awitin na may pamagatang Diyos inibig mo. Diyos inibig tayo kaya tayo makasalanan. Inalay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa atin. Para sa ating mga kasalanan na tayo marumi pa. Kaya pakinggan niyo po ang aming awitin, Diyos inibig. Kada sa
Amen. Dako muna tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Amos 4 verse 12, humanda kayo sa pagharap sa akin na inyong Diyos. Sa English, prepare to meet your God, O Israel. Ang ating pong tema ngayong gabi sa ating 180 Jam, are you ready? Kanina nga natanong ng ating kapatid, handa ka na ba sa iyong buhay? May isang katanungan, kukunin ng Diyos ang buhay mo ngayon. Huwag naman sana agad-agad. Sigurado ka ba na ikaw ay pupunta sa langit? Kaya napakahalaga po mga minamahal, marahil ikaw ay bago, ikaw ay naanyayahan o napilitan. Sino napilitan? Taas ang paa. Wala naman wala. Amen? Marahil ikaw ay gusto mo talagang pumunta dito. Yan ay napakagandang desisyon, kaibigan, sapagkat maaari mong mapakinggan ang salita ng ating Panginoon. Maaari kang makakilala sa ating Panginoon na napakahalaga. Tayo pong lahat ay naghahanda. Ulitin ko nga po ang tema ng ating 180 Jam, are you ready? Naghahanda po tayo para sa ating pag-aaral, para sa kinabukasan, para sa pag-aasawa, at kung ano-ano pang bagay. Pero kailangan po maunawaan natin yung mga mas mahalagang bagay ngayong gabi. Unang-una nga po dito yung paghahanda natin sa ating pong buhay. Preparation leads to success. Naniniwala po ba kayo doon? Ang paghahanda, ito po ay magdadako sa iyo sa pagtatagumpay. Katulad po ng marami pong mga tao, kung gusto mo maging successful sa iyong buhay, kailangan mo maghanda, kailangan ng preparation, kailangan mo ng practice. Ang 180 Jam po na ito ay maraming practice po ang aming ginawa. Kulang pa ng konti sa practice. Pero, amen. Ano man ang gusto mong makamit sa iyong buhay, kailangan mong paghandaan yan. Kailangan mong pagpraktisan. At sumunod po dito, letter B, God honors hard work. Ang mga tao na naghahanda, ang mga tao na masipag sa kanilang buhay, ay ino-honor yan ng Panginoon. Kaya may mga tao, di ba, marahil na tayo, hindi sila nakakilala sa Panginoon, pero ma-asenso sila sa kanilang buhay. Dahil ino-honor ng Panginoon yung taong naghahanda, yung taong diligent sa kanyang buhay. At pangalawa po dito, be ready for life's uncertainties. Sino po naniniwala dito na hindi natin hawak ang ating buhay? Amen. Pag ikaw ay natulog, di ba? Matutulog ka, meron pa dito natutulog, tapos iniisip mo, titibok yung puso mo. Pag pikit ng iyong mata, tumibok ka, tumibok ka, tumibok ka. Wala namang ganon, di ba? Ibig sabihin, hindi po natin hawak ang ating buhay. Letter A po dito, life is unpredictable. Hindi mo pwedeng sabihin na malakas ka pa ngayon. Paano kung 2 years, di ba? Bawian ka ng buhay. 5 years, 10 years from now, bawian ka ng buhay. Kamusta, kaibigan? Masasabi mo ba na ang iyong buhay ay naging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Sa maiksing buhay na iyong nakamtan? Marahil iniisip mo, tsaka na lang ako maglilingkod sa Panginoon pag matanda na ako. Paano kung hindi ka abutin ng matandaan? Di ba? Di ba, merong bata na namamatay, merong baby, hindi na isinisilang. Paano kung tayo, bawian na ng buhay? Kaya, hindi po natin hawak. Life is very unpredictable. Pwedeng may magkaroon ng sakit. Pwedeng aksidente. Sino na po dito yung aksidente ng malala? Kami po mismo, mag-asawa, nabangga po kami sa kotse. Yung motor na sinasakyan namin, bumangga kami sa kotse. Pagbangga po namin, seconds lang. Segundo lang, nasa kalsada na kami sa kalsada. Doon ko naisip, sabi ko, ang bilis. Segundo lang, pwede kang, di ba? Sabi ko nga, kung walang protection ng Panginoon, siguro patay na kami. Kaya salamat sa ating pong Panginoon. Ikaw, kaibigan, ako po'y naniniwala, the fact na ikaw ay buhay pa ngayon, meron plano ang Diyos sa iyong buhay. Meron ka pang misyon, kaibigan, sa mundong ito. Bakit? Kung wala ka ng misyon, hindi sana wala ka na. Tama ba? Kung wala ka ng misyon, hindi sana patay ka na. Pero dahil may plano pa ang Diyos sa iyong buhay, hindi aksidente na
sa lugar na ito, nakaupo riyan, napapakinggan mo ang salita ng Panginoon, meron siyang nais gawin sa iyong buhay. May plano ang Diyos sa iyong buhay. Kaya huwag mong sayangin ang iyong buhay. Dahil letter B, life is short. Napakaiksi lamang ng buhay ng tao sa mundong ito. May mga tao na marahil may kakilala kayo, kahapon kausap mo lang, bukas wala na. Amen. Diba? Marahil mahal mo sa buhay, hindi mo man lang nagawang humingi ng tawad. Hindi mo man lang nagawang makipag-ayos. Hanggang sila'y bawian ng buhay. Kailan mo gagawin yun kapag huli na ba ang lahat? Yes. Amen. Kailan mo aayusin ang buhay mo, kaibigan? Yes. Kapag wala ng pagkakataon. Amen. Ngayon, habang may pagkakataon ka pa, habang napapakinggan mo ang salita ng ating pong Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay. Sapagkat may plano ang Diyos sa iyong buhay. Letter C, God wants you to trust in Him. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Magtiwala ka sa Panginoon. Yes. Amen. Kapatid, kaibigan, sapagat may plano ng Diyos, nais Kanyang i-guide, nais Kanyang tulungan, nais Kanyang pagpalain, nais Kanyang baguhin ang iyong buhay. Katulad po namin, bakit po kami nagpapatotoo, nangangaral ng salita ng Diyos, ang buhay po namin dati, wasak, walang patutunguhan, magulo. Pero salamat nung nakakilala sa Panginoon, binigyan kami ng tunay na kapayapaan at kagalakan, pagbabago ng buhay. Kaya po kami patuloy na nangangaral at nagpapatotoo ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. At pangatlo dito, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo po'y naghahanda para sa ating kinabukasan, pangalawa, naghahanda po tayo para sa mga uncertain na mga pangyayari sa buhay. Pangatlo, be ready spiritually. Sino pong naniniwala po dito? Lahat po tayo ay haharap sa ating pong Panginoon. Yes. Amen. Sabi po sa Hebrews 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay paghuhukom. Kapag ikaw ay binawian ng buhay, kapag ikaw ay namatay, ikaw ay haharap sa ating pong Panginoon, huhukuman ka ng Panginoon. Yes. Kaya isang tanong na sana'y magrema sa iyong puso, kukunin ng Diyos ang iyong buhay, handa ka na ba na humarap sa ating pong Panginoon? Letter A, everyone will meet God someday. Ito nga ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi po tayo mamamatay at pagkatapos ng parang bula na mawawala. Tayo po ay haharap sa ating pong Panginoon. Amen. Letter B, minamahal sa ating pong Panginoon, only Jesus can save us. Yes. John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi po religion ang nais namin ialok sa inyo. Ngayong gabing ito, wala pong religion na makapagliligtas sa tao. Ang sabi po sa Bible, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Pag sinabi po bang except, may iba pang paraan. Diba sabi ni Jesus, except by me. Kaya ngayong gabi, kailangan mong tanggapin si Jesus. Sampalatayanan siya sa iyong buhay. Katulad ng magnanakaw sa kanan ni Jesus. Isipin niyo, magnanakaw yun. Diba? Tinakwil na siya ng lipunan, ipinako sa krus kasama ni Jesus. Pero naligtas yung taong yun. Bakit? Siya'y sumampalataya sa Panginoong Jesus. Ngayong gabi, kanino ka sumasampalataya? Hindi po religion ang magliligtas sa tao. Kahit membro ka pa ng pinakamalaking religion, kung wala kang pananampalataya kay Jesus, kaibigan, kulang yan. And sa ating pong pagtatapos sa pangangaral, letter C, you can be ready today. Kailan mo sisiguraduhin ang iyong buhay, ang iyong kaligtasan? Bukas? Makalawa? Kaibigan, ang sagot ngayon ang tamang pagkakataon. Amen. Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Amen.
pag ikaw sumampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga labi, nang ikaw ay seryoso, hindi napipilitan, ikaw ay maliligtas. Kaya kailangan mga minamahal sa ating Panginoon ngayon, huwag na natin patagalin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Ngayong gabi, hindi ko na po papakabayan pa. Alam ko, gusto pa rin yung makapakinig ng mga awitin. Amen. Wala po kaming ibang hangad, kundi magkaroon kayo ng kaligtasan sa inyong buhay. Maranasan ninyo tunay na kapayapaan at kagalakan sa iyong buhay. Marahil ikaw, kaibigan, gusto mo na magpakamatay. Marahil ikaw ay depressed, punong-puno ka ng anxiety. Kailangan mo si Jesus. Si Jesus lang ang makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Katulad po namin, sinubukan na namin lahat ng bisyo ay nagpatotoo kanina, di ba? Lahat ng bisyo, lahat na relasyon, nasubukan, drugs. Pero sa Panginoong Hesus mo lang matatagpuan tunay na kagalakan, kapayapaan. Mga minamahal, nais namin kayo ipanalangin sa ating pong Panginoon. Marahil meron po dito first timer, o marahil ikaw, backslider. Amen. Marahil hindi mo hinahanap mo ang tunay na katugunan ng buhay na ito, kasagutan. Si Jesus lang, kaibigan. Pwede mo ba makita sa pamamagitan ng pagtaas ng isang kamay? Sino po yung mga first time lang na nakadalos sa ganitong gawain? Isa? Sino po? Pwede po itaas. Sige po, wag po kayong mahiya. Isa, dalawa. Sino po? Dalawa, tatlo, First time lang. apat. Amen. Sige po, tayo po yung mananalangin. Ngayon po ang gabi ito. Marahil may inaanyayahan kayo. Alam niyo hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Ganito po gagawin natin para sigurado po tayo. Merong mga second time, third time, o marahil matagal na kayo hindi nakakapag-church. Ngayong gabi, tayo mananalangin. Papasukin natin muli ang Panginoong Jesus sa ating pong buhay. Pwede po ba tumayo tayong lahat? Sabay-sabay na po tayong manalangin. Tayo po ay mananalangin at tanggap sa ating pong Panginoon. Ulitin niyo po ng buong puso. Marahil sa online, na nasa live, may nanonood, napadako ka sa online na ito, hindi yan aksidente, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Maging dyan sa labas. Pwede ba? Maging dyan sa labas. Pwede kayong mag-pray sa ating Panginoon. Sige po, kung tayo po ay handa na, iupo natin ang ating mga ulo, seryosohin po natin ang panalangin na ito sa ating pong puso, ariin natin personal na panalangin natin sa Panginoon. Kung handa na po tayo, ulitin natin, ganito po panalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong mga salita na aking napakinggan. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Simula noon hanggang ngayon. Panginoong Jesus, pinapapasok kita sa aking puso bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin, Ama, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Isang malakas na malakpak sa ating Panginoon, mga kapulat po tayo. At mga minamahal, kung ikaw ay seryoso na tumanggap sa ating Panginoon, ang masasabi ko sa iyo, congratulations. Dahil sabi sa John chapter 1 verse 12, sino mang nagsitanggap sa Kanya, yun po yung ginawa natin. Pinapasok mo sa Jesus sa iyong puso, pinagkalooban ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Yan po ay maling kaisipan. Tayo po ay ginawa ng Diyos. Pero nung tinanggap mo si Jesus ngayon, kung seryoso ka, ikaw ay anak na ng Diyos. Magpatuloy ka sa ating Panginoon. At nariyan lang po ang ating church sa may Dalahican, katabi ng Rusi. Meron pong bakery, doon po tayo sa second floor sa taas, the Potter's House Christian Center. Welcome na welcome po kayo, lalo na sa mga taga Cavite City. At meron pa pong ilang awitin, mamaya ko na po kukumpletuhin ang mga announcement. Pero sa mga first timer, makikisuyo na lang po ako kung sa mga kakilala para makuha lang po ang inyong decision. Meron kayong prayer request.
ay nais po namin kunin ang inyong pangalan para lalo namin kayo may pag-pray, marahil meron kayong problema, gusto namin kayo isama sa panalangin sa ating Panginoon. Diyan sa labas, pwede rin po kung sakali makikisuyo na lang po ako sa ating mga kapatiran. Amen? At ngayong gabi, ay meron pa po mga awitin na amin pong inihanda. Ibibigay ko po ang pagkakataon sa aking kasama para ibigay ang pagkakataon na umawit. Magandang gabi muli sa bawat isa. Amen. Marami tayong problema, mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Praise God. Ngunit tayo ay mauhaw pa sa salita ng ating Panginoon. Tayo ay may kasamang Diyos at magtiwala ka lang sa Kanya. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng aking kaawitin na may pamagat na uhaw. Praise God. Thank
Amen. Patuloy po tayo makinig sa mga awitin na ito. Gusto niyo pa po ba? Yeah. Ngayon po, tayo uling awitin ay ito po yung pinamagandang walang awitin. Malayo, sino po dito yung mga naghihintay? Mapang-love man yan? O yung mga pangarap mo sa buhay? Sabi nga, habang tayo po'y naghihintay, tayo po'y maging handa palagi sa ating Panginoon. Tayo po, bagamat ito po man ay masakit, bagamat ito man ay akala natin wala ng pag-asa, pero kapag tayo po'y matagal naghihintay, nananampalataya at naglilingkod sa ating Panginoon, lahat ng bagay po ay ibibigay ng ating Panginoon. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng awiting When I'm Ready. Tulungan mo pa I'm
ang lahat ng bagay ipagkakalob po sa atin ng Panginoon. Kaya to God be the glory po. No sound check. Amen. Isang mapagpalang kami po sa bawat isa. Sino dito may problema? Hindi sana ko na lang. No? Amen. Sino dito sa gabi ito ang may problema? Sige ako na sana may problema. Okay, ang nais po namin gadayin sa gabi ito ay may pinamagatan na problema. Hindi ibig sabihin na may problema ka ay sinusubok ka lang ng Panginoon o sinusubok ka lang ng panahon o ng tadhana. Hindi ibig sabihin na ikaw ay may problema, ikaw ay tulog na. Amen? Ang sabi nga ay wala namang isang bagay or victory kung wala mga ganitong bagay. Kaya oras na may problema ka ngayong gabi, kaya ako tinatanong, sino may problema dito? Kung may problema, may victory. Amen? Yun ang nais ibigay na mensahe sa atin ng Panginoon at nawa ang aming second to the last song na kakantahin ay magbigay pag-asa sa bawat isa na kung tayo man ay dumadaan sa mga problema, meron man tayong kabigatan na akala natin ay mahirap solusyonan o mahirap makalaya sa mga bagay na ito. Merong Diyos na nais at kayang tumulong sa atin upang malagpasan natin ang mga ito. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng aming awitin, may pumagat na problema. Thank you.
Are you ready? Are you ready para magtapos ng gabi ito? Amen? Itong awiting ito, mga his, naramihan sa God. Atin itong napapakinggan, malimit, nagagamit na, subalit isa ako sa mga awit na palagi itong inaawit. Subalit, bakit ito ang isa sa mga laging first choice ko sa tuwing may mga ganitong pagkakataon, pag may mga ganitong outdoor concert. Dahil siguro din sa pagkakasulat nito at sa lyrics na kung paano nagre-revive ang kanta ito sa amin na kahit gaano kabigat, kahit pagod ako pupunta sa mga ganitong gawain, galing sa school, galing sa kung ano pa man na aking pinagkakaabalahan, still may nagre-remind sa akin isang awitin na ang Diyos pala ay iniligtas ako matagal na panahon na. At kailangan ko ng restoration sa sa bawat gawain kagaya nito. Kaya, kaibigan, ikaw yan, nais pala na sa iyo ng Panginoon na sa oras na kagaya kanina, may panalangin tayo ng pagtanggap. Doon din kami nagsimula, tinanggap namin ng Panginoon at doon namin nasabi sa aming mga sarili na itiligtas ako ng Panginoon. Ang uwiting ito nawa magsilbing reminder sa bawat isa, sa mga kagaya ko na Kristiyano na minsan nakakalimutan natin na manalangin para sa restoration at ma-recharge tayo sa ating pananampalataya. Sabayan niyo ako sa huling awitin na may pamagat na doon sa Diyos. Ang daan
matapos ang gawain ito sa gabing ito, nais ko pong ibigay kay Pastor Paul para sa iba pa po. Men, isang malakas na palakpak muli sa nag-enjoy ba ang lahat? Gusto niyo ba ang kanta? Susunod na lang. Salamat po sa nais niyo samantalahin ng pagkakataon ito para magpasalamat sa bawat isa na narito. Ilan kayo ng pagkakataon sa ating mga kapatiran sa Mother Church, Rosario, Cavite. Salamat po sa inyo. Hindi ko na maisa-isa lahat. Nais ko magpasalamat kay sa aking Pastor Neil na nagbigay suporta sa amin at sa mga kapatiran kanina from Tansa and Bacoor. Amen. Sumama sa impact team. Salamat po sa inyo. Maging sa bawat isa na nakibahagi sa mga kapatiran sa Cavite City. Amen. Na nagtumulong para ang ating 180 jam na ito ay magtagumpay. Bagamat medyo mulan kanina. Amen. Siguro mas marami rin nakapunta. Hindi mulan pero glory to God. Amen. Narito kayo. Alam ko ay may ginawa ang Panginoon sa inyong buhay. Sa susunod muli ay sana kayo makapunta. Nice namin magagaya. Maaari kayo at first time. Dito kayo sa Cavite nakatira. Invite namin kayo sa gawain namin dito sa The Potter's House, Christian Center, Cavite City. Dito lang mismo sa katabi ng Rusi. Merong bakery. Doon po kami sa second floor. Sa taas po ng bakery. Sunday 10 a.m. At sa gabi naman ay 6 p.m. Welcome po kayo. Wednesday ay 6 p.m. din po ang gawain ng ating Panginoon. Marahil ikaw, naghahanap ka ng tunay na direksyon sa iyong buhay, kapayapaan, kadalakan, ba't di mo subukan maglingkod sa Panginoon? Ako'y sinisigurado ko sa iyo, kaibigan, sa Panginoon mo lang matatagpuan ang tunay na kapayapaan, kagalakan, direksyon sa iyong buhay. At kung kayo naman ay sa ibang lugar, amen, ay doon po kayo sa malapit sa inyo. Meron po tayo sa Rosario, katabi po ng SM, meron po tayo sa Bacoor, sa may katapat po ng Macdo, St. Dominic, meron po tayo sa Naik, Tansa, mga churches po natin within Cavite, kung saan po kayo malapit, pwede po kayo tumalos sa gawain ng ating Panginoon. At nais ko rin magpasalamat sa ating principal dito sa Dalahican Elementary School na nagbigay po ng pagkakataon na para po kami ay nagbigay po yung tulot para kami makapag 180 jam dito sa Ma'am Aloha, mga has. Salamat po sa inyo. Hindi ko alam kung nakapanood siya sa online pero nais ko po iparating ang pagpapasalamat. Maging sa bawat isa na naging daan para maging matagumpay ang 180 jam concert na ito. At tayo po ay magtatapos sa panalangin ngayong gabi. Sige po, palakpakan po natin